Sa mundo ng sports, di mabilang ang mga taong tumatak at nakilala sa larangan ng kanilang kinabibilangan. May mga manlalarong hindi matatawaran ang ambag sa kanilang napiling sports. At mayroong iilan sa kanila ang umukit ng kasaysayan na kahit kailan ay hindi na mabubura o malalampasan. Isa na rito ay walang iba kundi ang ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, na naglatag ng isang pinakamatunog na pangalan sa ibabaw ng lona. Ang makakamit ng kampyonato sa 8 magkakaibang dibisyon. Paano at sino nga ba ang boksingero na inagawan niya ng titulo? Lahat ng yan? Tara, pag-usapan natin. January 22, 1995, unang lumaban ang isang Manny Pacquiao bilang isang professional boxer sa edad na 16. Taong 1998, makalipas ang 3 taon, nagbukas ang isang pinto ng oportunidad upang sumabak si Manny sa isang world title match. Was a champion in Thailand. But right now, I think Dito ay haharap siya sa isang bigating Thailander na kilala bilang mahusay na boksingero dito sa Asia, nagaganapin pa mismo sa Thailand. Sa araw ng laban ay bakas ang determinasyon at gigil ng isang batang Manny Pacquiao na masukit ang kanyang unang kampyonato. Dito ay pinakita niya sa Thai champion kung sino nga ba talaga sa kanila ang mas uhaw para sa kampyonato. Dahil wala pang pangalan ng isang Manny Pacquiao noon, ay hindi pa nila alam kung gaano nga ba kalakas ang parating na bagyo. Kung kaya't noong mismong laban ay labis nilang kinabigla at kinagulat di lamang ng kampo ng kampyon, kundi pati na rin ng lahat ng lokal na manonood kung paano nga ba lamunin ng isang pasibol na Manny Pacquiao ang kanilang noon ay tinuturing na idolo. Unang round pa lang ay pinakita ni Manny ang bangis ng kanyang mga kamao. Binigyan niya ng maraming kombinasyon ang Thai na noon ay nabigla sa kanyang pinapakita. Kahit anong pilit sumabay ng kampyong Thailander, iwinawasiwas lamang ng lakas at bilis ng ating pambansang kamao. Di nagtagal ay di nakinayanan ng kampyong Thailander at tuluyang nalunod sa mga suntok na binibitawan ni Manny. Kung kaya't ito ay naging mistulang sanggol na lumud sa lona at tuluyan ng bumagsak. Ang noon ay may hawak ng lineal champion of the world. 1 linggo pa lamang nakakalipas nang tumuntong si Manny sa Amerika upang humanap ng panibagong oportunidad, ay nabigyan agad siya ng isa sa mga naging daan niya upang mas makilala pa. Ang champion match ni Duaba at Sanchez ay inabangan ng maraming boxing fans. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay naaksidente at nagkaroon ng hiwa sa kanyang kamay si Sanchez. Sa ikli ng preparasyon na natitira bago ang araw ng laban ay walang gustong lumaban dito. Hanggang sa mabalitaan ng kampo ni Manny Pacquiao ang balita. Sinugal ng kampo ni Manny ang tsansa na mahawakan ang belt sa loob lamang ng 2 linggong preparasyon. Sa mismong laban ay umuugong isang tanong sa mga manonood sa mga boxing expert kung paano nga ba tatapusin ng isang ledwaba na may 8 taong eksperyensya sa boxing, may kartadang 33 wins, 1 loss at 22 dito ay pinahalik niya sa lona. Ang noon ay nag-uumpisa pa lamang sumibol at magpakilala sa mundo ng boxing na si Manny Pacquiao. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing blue trimmed with gold and weighing in at 121 pounds. His professional record, 32 victories including 23 knockouts with only 2 losses. From Kimwabe, Philippines, here is the challenger, the former WBC Super Bantamweight World Champion, Manny Pacquiao. Sa round 1 pa lang ay tila tumitiklop na ang nahonay pound for pound na taga-Afrika. Pinalasap ni Manny ang pangungot na minsan ay hindi niya inaakalang malalasap niya sa buong buhay niya bilang isang boksingero, na noon ay kinatatakutan sa kanyang dibisyon. Ngunit niya ay natulad ng isang pastit na tila nagmamakaawang itigil na ang laban. Makalipas lamang ang 6 na round ay tuloy ng tupig ang kakarampot na pag-asa ni Duaba na muli madepensahan ang kanyang titulo. Makatapos lang ang mahigit 1 taong puro espekulasyon tungkol sa laban ng inaabangan ng lahat, sa noon ay tinaguri ang reigning best boxer in the world sa lineal featherweight, Marco Antonio Barrera, na may 50 panalo na sa kanyang kartada at tinaguri ang alamat sa kanyang bansa. Pakailang ulit na rin tinangkas sungkitin ang kanyang belt, ngunit wala kahit isang nagtagumpay sa mga ito. Kontra, sa noon ay patuloy nang gumagawa ng ingay at pangalan na si Manny Pacquiao. Tulad ng mga nakaraang laban ni Manny ay marami pa rin ang patuloy nagdududa sa kanyang kakayahan. Tunay nga namang hindi matatawaran ang tinaguri ang babyface assassin ng Mexico. Sa dami ng kanyang pinatulog sa lona at ang ilan sa kanila ay hindi na tumuntong pang muli sa boxing ring. First round knockouts for Pacquiao, 6
for Pereira. Incidentally, 10,127 in the Alamo Dome for this fight. November 15, 2003. Patuloy ang isa sa pinakaklasikong laban sa mundo ng boxing. Ang isa sa hindi malilimutang pangyayari ng mga Meksikano at hindi inaasahan at gumulat sa lahat ng boxing fans. Tumuntong si Barrera sa ring na hatid ang isang kaisipan na tila tatapos sa pangarap na isang Pilipinong boksingero. Ngunit ang dating tinatawag na assassin ay tila naging lantang gulay na hinahagupit ng mga kamaong tatapos sa kanyang pagiging kampiyon. Pinakita ni Manny ang tunay na puso ng isang Pilipino at pinakita sa mundo kung paano siya lumaban sa gitna ng pagdududa ng marami at sa kanyang kakayahan. Buong mundo ang naging saksi kung paano naparatili ni Manny ang lakas at bilis nito mula sa unang round. Di masukat na determinasyon at walang hanggang stamina ang pinamalas ng isang Manny Pacquiao. Dahil sa pagod at sa mga pinsalang natamo ni Barrera ay halos naging punching bag na lang ito ni Manny. Mga panakanakang suntok na lamang ang binibitawan ni Barrera, pa kung saan halos di na tumatama. Kaya't sa round 11, trainer na nito mismo ang pumagitna upang itigil na ang laban at matuldukan na ang paghihirap ng kanyang alaga sa kamay ni Manny Pacquiao. Dahil sa pinamalas nito sa laban ay tumatak at kinilaan niya sa apat na sulok ng boxing ring ang kanyang pangalan bilang isa sa mga dapat abangan at subaybayan. Scores the bout 113, 113, a three-way split. The bout is a draw. Taong 2004, nagharap sa isang main event si Manny at isa pang Meksikano na si Juan Manuel Marquez sa isang title match. Isang dekalibreng Meksikano na respetado sa kanyang dibisyon. Ngunit sa kabila ng makailang ulit ng pagbagsak ni Marquez ay naging draw ang resulta ng laban. Kung kaya't noong 2008 muli ikinasa ang kanilang laban sa pangalawang pagkakataon. Tinagurian at tinawag na unfinished business ang labang ito. Tulad ng inaasahan ay pukpukan ng laban. Walang gusto magpatalo at walang gusto sumuko. Hanggang sa huling sandali. Ang laban na talaga naman nagpabilib sa lahat ng mga boksingero. Pac-Man Pacquiao. Makalipas ang 12 round na makapigil ng bakbakan, nanalo si Manny via split decision at napasa kamay ang kampyonato sa kanyang ika-4 na dibisyon. Dito niya rin nakamit ang Fighter of the Year sa pangalawang pagkakataon. Di tulad ng ibang boksingerong nalulunod sa tinatamasang kasikatan, si Manny ay lalong mas naging uhaw at sabik. Dito ay sinubukan ni Manny na tumaas ng dibisyon upang subukan ang kanyang kakayahan at limitasyon. From General Santos City, Philippines, the challenger, the current WBC Super Featherweight Champion of the World, Manny. Defending WBC Lightweight Champion of the World, Dangerous David Diaz. June 28, 2008, naikasa ang laban ni Manny kontra kay David Diaz, isang world champion match sa lightweight division. Sa mga unang round pa lamang ay pinakita ni Manny ang tunay niyang bagsik. Nagwala si Manny na tulad ng isang leon na nilalamon ang noon ay halos lantang gulay na katunggali. Karamihan sa suntok ni Manny ay sinalo ng kanyang muka at katawan na siyang nagbigay sa kampyon ng isang dilubyong pagkakataon. Pakailang beses ding tinigil ang laban upang tignan si Diaz ng doktor kung kakayanin pa nitong magpatuloy dahil sa mga pinsalang dulot ng mga kamao ni Manny. Ang pinagsamang bilis at lakas ng kamao ni Manny ay naging pader na hadlang upang madispensahan ni Diaz ang kanyang kampyonato. Sa ika-9 na round ay tuluyang natapos ang laban. Di kinayanan ng kampyon ang noon ay katataas lang ng dibisyon na si Manny Pacquiao. Dito nga ay nasungkit ni Manny ang panibagong kampyonato sa ika-5 nitong dibisyon. May 2, 2009, lumaban si Manny sa panibagong dibisyon. Panibagong pagsubok, panibagong titulo at panibagong pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay humarap siya sa isa sa pinakatinitingalang welterweight division. Ang tinuguri ang The Hitman, walang iba kundi si Ricky The Hitman Hatton, dahil sa natural nitong galing sa larong boxing. Si Hatton ay isang Briton na umukit ng pangalan sa dibisyon ito. Naging The Hitman ito di lamang sa pangalan,
kundi sa kung paano nito tinatapos ang kanyang mga kalaban. Kung kaya't kumpiyansa ang Briton na muli nitong madidepensahan ang kanyang titulo. Sa labang ito ay paglalabanan ng mga titulo sa IBO at the ring light welterweight title. Dito nga ay pinatunayan ni Manny Pacquiao ang kanyang husay at pinakita sa mundo na kaya niyang sumabay sa mas mataas na dibisyon. Sa unang round pa lang ay pinalasap na ni Manny Pacquiao sa Briton kung ano nga ba ang pakiramdam ng dumapa sa lona. 2 beses niyang pinabagsak ito na siyang kinagulat ng kampo ni Hatton. Saksi ang lahat kung paano siya nilamon ni Manny sa ibabaw ng boxing ring. Sa sumunod na round ay tuluyan ng tinudukan ng isang suntok sa panga ang laban. Tinaguri ang knockout of the year ang mismong suntok na ito na halos tumapos sa boxing career na noon ay tinaguri ang The Hitman. Makalipas ang 6 na buwan, November 14, 2009, lumaban si Manny sa WBO World Welterweight title. Na sa panahong ito ay pinaghaharian ng isang Miguel Cotto ng Puerto Rico. Si Cotto ay may kartadang 34 wins at isang kontrobersyal na talo kay Margarito. Sa laban ni Cotto at Margarito ay napatunayan ng kalaunan na naglagay ng matigas na bagay si Margarito sa kanyang gloves na siyang naging sanhi na mabilis na paghihina ni Cotto. Kung kaya't maraming naging usap-usapan at pagkabahala sa kalusugan ng ating pambansang kamao sa oras na siya ay mapuruhan sa laki at lakas na ngayon ay kanyang kalaban. Ngunit hindi sapat ang mga ito upang hadlangan ang nag-aapoy na puso ng Pinoy na boksingero upang magbigay ng isang patas at magandang laban. Marami ang kinabahan at tatakot para kay Manny. Ngunit unang round pa lang ay nagsasabayan na ang dalawang bandirigma at tuluyang tinapos ang mga spekulasyon na hindi kakayanin ng katawan ni Manny ang dibisyong ito. Ilang minuto ang lumipas ay napabagsak ni Manny ang Puerto Rican sa isang suntok na nagmula sa kaliwa ng ating pambansang kamao. Makalipas ang ilang round ay natapos ang laban sa isang TKO sa pagpapatigil ng referee upang tapusin na ang paghihirap ni Cotto sa mga natamang pinsala sa labang ito. Dito napatunayan ni Manny sa buong mundo ang hindi matatawarang husay nito sa larangan ng boxing. Pagkatapos ng laban, dito niya nakamit ang 3 sa pinakamabigat na award na nakamit niya. Naging back-to-back Fighter of the Year, naging lineal champion sa 5 dibisyon, at dito niya nakuha ang kahit kailan ay hindi pa nakakamit ng kahit sino pang boksingero, ang maging 7 division world champion. Hindi matatawaran ng husay at dedikasyon ni Manny sa sport ng boxing. Naitalanan niya ang mga di pangkaraniwang mga awards at nakamit na ang karangyaan sa buhay dahil din rito. Ngunit ang passion niya sa sport na ito ang nagbigay ng panibagong lakas upang muli pa niyang hamunin ang sarili sa panibagong pagkakataon. November 13, 2010 ay muling naisilyado ang laban ni Antonio Margarito laban sa ating pambansang kamao. Ngunit iba ito sa mga nauna niyang nakalaban. Sa dami ng advantage nito sa kanya, sa taas, haba at bigat ay kitang-kita kung gaano kalamang si Margarito sa laban. Ngunit na magsimula ang laban ay ibang kwento ang sinulat ni Manny sa ating kasaysayan. Pinakain niya ng suntok ang malaking Meksikano. Sinayawan at literal na pinasabog ang mukha ni Manny ang noon ay hari ng kanyang dibisyon. Makailang beses din namang natatamaan si Manny, ngunit hindi ito iniinda ni Manny at mas lalo pang nag-iinit at nagiging agresibo. Walang nagawa ang haba at laki ng Meksikano sa bilis at lakas ng ating pambansang kamao. And now winner of his 8th World Championship, the fighting pride of Sarangani Province, Philippines, Manny. Dito naitala ang ika-8 kampyonato sa magkakaibang dibisyon ng isang legendary Manny Pacquiao. Tunay naman talagang marami ng boksingero ang magagaling sa larangan ito. Ngunit ang naging ambag at legasiya ni Pacman sa boxing ay kahit kailan ay hindi mabubura o di kayo matatawaran. Nakatatak na ito sa kasaysayan at sa alaala ng mga taong naging saksi at magiging saksi pa. Salamat sa panonood, kapatid. Kung meron kang gustong sabihin o i-suggest, negative man o positive, ipagpapasalamat ko ito. Kaya comment mo na yan sa ibaba at babasahin ko lahat yan. At maaari nating maging topic sa susunod na video. Kung ano man yan, tara, pag-usapan natin.